Magandang araw. Ako si John Marie Amit at ngayon tatalakayin ko ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Galing ako sa 11 Altruism. Mga panahon. Panahon ng kututubo bago dumating ang mga Kastila. Panahon ng Kastila, Amerikano, panahon ng pananakop ng mga Hapon, panahon ng kasarinlan, hanggang sa kasalukuyan at kasalukuyang panahon. Ngayon ay dumakot tayo sa panahon ng mga katutubo. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay meron ng sariling panitikan na kung tawagin ay alibata o baybayin. Ito ay may 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. Ngayon, panahon ng Kastila. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain ay lalo pang nagwatak-watak ang dati ng kalat-kalat na wika sa Pilipinas. Nag-aaral ng katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito papayagan ng hari ng isang Espanya sa misyon kung hindi sila marunong gumamit ng wikang katutubo ng mga sinaunang Pilipino. Subalit, nagpagtanto din nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain sa pagtuturo at pag-unlad ng kanilang relihiyon. Kaya naman nag-utos ang hari ng Espanya na mga ito ay magturo din ng wikang Kastila sa mga katutubo. Panahon ng Kastila. Noong 1550, naglabas ang kautusan ng Espanya nagsasabi hanggat maaari dapat magtatag ng paaralan para sa pagtuturo ng Kastila sa mga Indio. Ang Indio ay isa sa mga mayayaman na tao sa Pilipinas. Noong 1581, nailambag ang RTY Diccionario di Tagala at noong 1581 naman nabuo ang disyonaryo sa wikang Cebuano. Panahon ng mga Amerikano. Nang sakupin ng Amerika ang bansang Pilipinas, tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahon na ito at tinatawag silang Tomasite dahil mula sila sa barkong sinakyan nila USS Thomas. Panahon ng mga Amerikano. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay ng Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Didings-McDuffie na nagtatala sa pagkalooban ng kalayaan sa Pilipinas matapos ang 10 taon pag-iiral ng pamahalaang Commonwealth na pinamunuan ni Pangulong Manuel Quezon. Noong Pebrero 8, 1935, pinagtibay ang Pambansang Asembleya ng Konstitusyon ng Pilipinas ang niraptipika sa sambayan ng Mayo 14, 1935. Noong Mayo 27, 1936 naman, pinahiwatig ng Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na matatag ng surian ng wikang pambansa. Noong November 13, 1936, magtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth BLG 184 na magtatag ng unang surian ng wikang pambansa. Noong Enero 12, 1937, hiniran ng Pangulo ng Kagawad Surian ang alinsunod sa Seksyon 1, Batas Commonwealth 185. At noong Nobyembre 7, 1937, inilabas ng Surian ang resolusyon ng Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. Noong December 30, 1937, lumabas ang kautosang tagapaganap PLG 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa wika ng Pilipinas. Noong Abril 1, 1940, inilabas ang kautosang tagapaganap BLG 263. Panahon ng Hapon. Sa panahon ng mga Hapon ay tinatawag itong gintong panahon ng Tagalog nang lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942. Nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Kaya ito tinawag na gintong panahon ng Tagalog ay hinahayaan ng mga Hapon ang mga Tagalog na magsalita sa kanilang sariling lengguwahe.
Panahon ng ma- Panahon ng kasarinlan. Noong isang Noong Hulyo 4, 1946, ganap na ipinatupad ng Batas Commonwealth BLG 570 na nagtatakdang wikang opisyal ng pambansang wika. Natapos na din ang pangalawang digmaan pandaigdig. Noong Marso 6, 1954, nilandag ng Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklamasyon BLG 11 at 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa noong Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Noong Setyembre 1955, sinusugan ng Proklamasyon BLG 186 ang paglilipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 taon-taon bilang sa paggunita sa kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon. Panahon ng kasarinlan. Noong Pebrero 2, 1987, pinagtibay ng bagong konstitusyon ng Pilipinas ang Artikulo 14, Seksyon 6 at 7. Nagsaad ang sumusunod. Noong Seksyon 6, ang wikang pambansang Pilipinas ay Filipino, samantalang nilinlang ito at dapat payabugin ng pagyayamanin ng sariling umiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Seksyon 7 naman ay ukol sa layunin ng komunikasyon ng pagtuturo. Ang mga wikang opisyal sa Pilipinas ay Pilipino at hanggat walang itinadhana na batas. Panahon ng kasarinlan. Pinaglabas ng kalihim Lourdes R. Quisumbing ang Departamentong Edukasyon, Kultura at Paglakasan ng Kulturang BLG 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo at lahat na antas ng paaralan kaalinsabay ng Ingles na nagtatakda sa patakarang edukasyon bilingual. Noong 1996, pinalabas ng Komisyon on Higher Education ng CHED Memorandum BLG 59 na nagtatadhana na siyam unit ang pangangailangan sa Pilipino sa pagkahalatang edukasyon at nababago description at nilalaman ng mga kurso sa Pilipino. Sining 1, ang Filipino 1 ay sining na nagpakikipagtalastasan at ang Filipino 2, pagbabasa at pagsulat ng ibang disiplina at ang Filipino 3 naman ay retorika. Panahon ng kasarinlan. Noong Hulyo 1997, nilagdaan ng pinaglabas ng Pangulong Fidel Ramos ang Proklamasyon BLG 1041 na nagtatagana ng buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino na nagtatagubilin sa iba't ibang sangay-tanggapan at pamahalaan na sa mga paaralan na nagsasagawa ng ibang gawain kaugnay sa taunang pandiriwang. At doon nagtatapos ang aking representation. Maraming salamat po sa pakikinig at have a good day.